Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Inyo pong ipagpaumanhin na hindi po ako nakapag-upload kaagad noong nakaraang mga araw sapagkat ako po ay naging busy at lagi ring napupuyat dahil po sa aking trabaho at medyo namumugto, namumula po ang aking mga mata. Kaya nahirapan po akong magbasa, nakalista pa man din yung aking mga sasabihin. Para po hindi ko makalimutan kasi kapag lagi kang puyat, mas malamang na magiging makalilimutin ka talaga. Kaya narito na po, umpisahan po natin para po hindi uli ma-delay. Ang akin naman pong tatalakayin sa mga sandaling ito ay ang patungkol sa mga nararamdaman ninyo kung anong sintomas na po ba ito. Sintomas pa ba ito ng GERD o baka naman anxiety o baka naman heart attack. So umpisahan po natin. So ito po sa GERD. Makakaranas po kayo ng heartburn o yung burning chest pain. So mainit-init na parang sinusunog yung dibdib mo, masakit. Ang akala nga ng iba, inaatake sa puso. Kaya, tignan po natin kung ano yung pagkakaiba mamaya ng heart attack dito sa GERD. Sa GERD, makakaramdam ka rin ng nausea and vomiting o yung pagduduwal at kung minsan natutuloy nga ito sa pagsusuka. And then, difficulty swallowing. So, nahihirapan po kayong lumunok o lumulon. Parang may nakabara sa inyong lalamunan. And then, sour or bad taste in the mouth. So, meron pong maasim na nalalasahan kayo sa inyong lalamunan hanggang sa inyong bibig. Kung minsan, mamait-mait po ito, hindi maganda ang lasa. And then, hoarseness o yung parang namamaos kayo at namamalat. And then, yung sore throat. So, masakit ang inyong lalamunan. Kapag nananakit po ang inyong lalamunan, maisingit ko lang po mag-salt gargle po kayo. Gumamit po kayo ng kalahating kutsarita ng asin, ihalo po ninyo sa isang basong maligamgam na tubig, at yun po ang inyong ipangmumog para po mapawi ang inyong pananakit ng lalamunan. And then, matungo po tayo sa anxiety. Ano po ang mga signs and symptoms? Narito po, nagkakaroon kayo una ng negative thoughts o yung mga negatibong pag-iisip. Ang tawag po ng iba dyan ay unhelpful thoughts. So hindi po siya magandang kaisipan. Kapag nag-umpisa po ang isip ninyo na mag-isip ng mga hindi magandang bagay, ayan na, malamang susumpungin na po ang inyong anxiety at abangan po ninyo ang mga sumusunod na sintomas tulad ng chest pain. So kahit po magkabali-baligtad dito, hindi po sa ayon sa pagkakasunod-sunod ng aking sasabihin. Chest pain. At magkakaroon din po kayo ng palpitations o yung mabilis na tibok ng puso. Yung parang kumakabog siya. At yung shortness of breath. Kinakapos po kayo ng hininga. And then, numbness on different parts of the body. Especially arms and legs. So namamanhid po yung iba't ibang bahagi ng inyong katawan. Lalo na yung kamay, yung inyong mga paahita, yan, maaari pong mamanhid yan. Tingling, o yung parang may tinutusok-tusok na karayom sa inyong balat. And then, fever-like symptoms, yung parang bang may sinat kayo, may lagnat, kung minsan ay namamawis kayo, kung minsan naman ay giniginaw, nanginginig, na nanlalamig, ganyan. And then, feeling weak, so para kayong nanghihina. And then, deteriorate sleep. So, maaaring hindi kayo makatulog ng maayos. Actually, pwede po kayong makapag-develop o makadevelop ng insomnia. Huwag naman sana. And then, headache, nanakit po ng ulo. And then, yung dizziness o pagkahilo. And then, yung blurred vision, maaari pong manlabo ang inyong paningin. So, kailangan lang po, maikling tips, iwasan po ninyong maging anxious para yung pong inyong kaisipan ay hindi mabagabag, hindi po kayo magkaroon itong anxiety na mga ganito, anxiety symptoms. Maging positive thinking po kayo lagi. Isipin po ninyo na hindi po kayo pababayaan ng may kapal at i-divert po ninyo yung inyong unhelpful thoughts o yung mga negative thinking ninyo sa mga positibong bagay, sa mga masasayang bagay bago pa po mag-umpisa itong mga signs and symptoms na ito. And then, dako po tayo. Kung meron naman pong heart attack na nangyayari, ito po ang mga signs and symptoms. Ito po yung chest tightness.
o yung naninikip yung inyong dibdib. Intense pressure on the chest. So, matindi po yung paninikip ng inyong dibdib. So, maaari rin po kayo magkaroon ng nausea and vomiting, o yung pagdudual o dili kaya ay pagsusuka. And then, yung difficulty breathing. So, nahihirapan po kayong huminga. O yung tinatawag ng iba nga na shortness of breath. Hinahabol-habol ninyo yung inyong hininga. And then, meron din po kayong numbness or tingling sensation in arms, jaw, lips, and neck. So, para po siyang anxiety, no? Nagkakaroon din siya ng pamamanhid o yung parang tinutusok-tusok ang inyong pakiramdam. At yung pamamanhid po, karaniwan po dyan ay nasa mga kamay o braso, sa inyong panga, sa inyong labi o sa inyong batok. And then, nagkakaroon po kayo ng pakiramdam na weak or heavy arms. Yung parang nanghihina o mabigat ang pakiramdam ng inyong mga braso o kamay. And then fatigue, yung parang hapong-hapo kayo, yung hinang-hina kayo. And then nagkakaroon din po kayo ng dizziness o yung pagkahilo. And then yung cold sweats. Ayan, yung malamig na pamamawis. Kung minsan ito yung tinatawag nilang sudden outburst of cold sweats. Yung biglaan na maraming pagpapawis ng malamig. So kapag halos lahat po ito ay naramdaman ninyo, at least mga 5, nako, ang maipapayo ko naman po, daglian po kayong pumunta sa inyong doktor. Lalo na kung meron kayong chest tightness, difficulty breathing, numbness, at cold sweats, ayan. At yung meron na kayong fatigue, ayan. At least 5 po dito na inyong maranasan. Takbo na po kayo kaagad sa ospital. At wag na po kayong magpabaya para po hindi po kayo mapahamak. At maipapayo ko lamang din po, para po maiwasan po ninyo ang mga bagay na ito, mag-exercise po kayo lagi. Kung meron po kayong GERD, mild exercise lamang. Dahil sinasabi po ng mga dalubhasa rin naman na yung matinding pag-exercise o intense exercise ay maaari ding makasama. So mild lang. Gawin po ninyong around 1 hour pero hindi yung matindi. Yung at least pagpapawisan po kayo everyday para maging malusog po o healthy ang inyong pangangatawan. Maiwasan din po yung heart attack. Dahil ang heart attack kapag sinumpong po yan, napakadelikado at deadly nga naman. Para po hindi po magbara-bara ang inyong mga ugat, hindi magkaroon ng barado. Magkakain din po kayo ng mga masusustansyang pagkain. Fruits and vegetables, iwasan na po ninyo yung mga processed foods, salty foods, lalo na kung meron po kayong hypertension o high blood pressure, iwasan na po ninyo. Lalo tigit sa lahat yung alak din naman. Smoking, stop smoking. At para din po maiwasan ng inyong anxiety, kasama din po dyan yung pag-exercise. Ayan. So nakakatulong po ang exercise sa GERD, sa mga may sakit sa puso para maiwasan po ang heart attack at sa anxiety. At yung pagkain ninyo ng mga masusustansyang pagkain, lagi po ninyo iyang ugaliin at lagi po kayong matutulog sa tamang oras. Huwag po kayong gagaya sa akin na laging nagpupuyat at sa panahon nga po natin na ito ay hindi po natin nga maiwasan kung minsan. Stress talaga, lalo't higit sa lahat may pandemic. Hopefully, mag-e-end na po ito soon at mapapawi na po ang ating mga stress, ang ating mga worry na nauuwi sa anxiety at balang araw, magbabalik na po sa normal yung ating mga gawain, mas magiging free na po tayong mag-jogging sa labas, mag-exercise, mapapanatili po nating healthy ang ating pangatawan, magbilad-bilad din po tayo sa early morning sun para maka-acquire po tayo ng karagdagang vitamins sa ating katawan. At ito lamang po para sa araw na ito, naway natulungan po kayo ng aking maikling tips. Kung may mga katanungan, i-comment lang po ninyo sa baba at gaya po ng aking ginagawa. Nalilibang po ako na sumagot sa inyong mga katanungan. Kaya nga lang, pagka minsan, malapit na ang aking trabaho, hindi pa natatapos yung mga tanong na nasa baba, papasok na ako, huwag po kayo magtatampo. Sa mga susunod na araw, o dili ka ay kapag vacant po ako, asahan po ninyong
sinasagot ko po ang inyong mga katanungan. At hanggang sa muli po nating pagkikita, kaya ingat po kayo. Stay healthy.